natin eh. Very evident yung Ngayon, Johet. napakaganda na itong pick kasi kaya niya makancel yung Cobra dito. Oo. Na yung SS niya lang sabay second skill, tapon niya lang kahit saan niya sa ilog. So ayun. Cancel na. Maganda sa akin yung pick ng tail page dito. Okay, narinig naman natin ang mga comments ng ating mga casters. Pero again guys, last chance nyo na to para baguhin ang inyong mga Nostra. Oblivion, 2-1 pa rin ba? 2-1 pa rin. TLPH. TLPH. Okay, sige. Ash, 2-1? 2-1 rin. 2-1 din. 2-1. Okay. Lock in na mga casters, ladies and gentlemen. Team Liquid PH versus Mad Bulls. I will now be passing it to our casters, Oblivion and Ash. Take it away. Okay, eto na. Still, the second team ng ating Pinoy squad, mga kaibigan. Still, huwag niyong kalimutan i-download ang 1xBet para, syempre, mabigyan nyo ng suporta yung mga teams na pinupusuan niya dito sa game na to. Pero nabanggit nga natin kanina, Ash, yung mga possible setups, mga possible plays, kung ano bang play style lalaroin to ng mga teams natin. And with those kind of setup na parang pick-off sa side ng TLPH and sa side ng Mad Bulls, team fight centric yung lineup nila. Tingin mo, sino yung mas lamang sa ganong playstyle? Sa tingin ko, syempre, alam naman natin yung kakayahan ni Cupra dito na kaya niya talaga mambigla, di ba? So, mas lamang dito syempre yung Mad Bulls, pero kailangan naman natin yung TLPH na magaling talaga sila mang counter go eh. Magaling rin sila mang una ng mga magaling sila makipag-clash ng una. Katulad ng ginagawa ni JP na yan, mga ganyan. So, parang connection talaga sila. Connection is the key for the side of Team Liquid. An early skirmish, sobrang init agad ng mga teams natin. Kanina sa mid lane, muntik nang mapatay dito si Reaper and as well as Justinian, muntik na rin actually And tingnan natin, early stages pa lang, aggression. Yung na agad yung pinapakita, walang nagpapatalo sa dalawang din na to. Parang pares na, okay, sige. Lalabang kami sa inyo, TLPH. Sabi ng Magos dito, hindi kayo magpapabata sa inyo. Hindi magpapabata. Men, yan ang talagang puwersa ng Team Liquid dito. Pero teka lang ejector nakahanda for JP. Ito yung mga pang-starter talaga ng gulo para sa side ng Team Liquid. And ito yung kagandahan sa kanila. They have the unstoppable force coming from JP. May penalty zone din na pang-initiate. Tapos si Sanji, pwede rin pumasok Pitas-pitas lang talaga Pero dito na yung turtle natin. Let's see sino ba ang unang kukuha nito. For both teams, hindi pa sila level 4. So I think we're gonna be waiting for a few seconds before they go in for that turtle take natin. So tingin ko dito, katulad niya walang flicker, mabibigyan agad. So, ayun yung mahirap kapag walang flicker yung mga tank natin is kayang-kaya nila i-go. So, katulad si JP kasi meron niyang second skill para bumilis yung move speed niya Si Cupra, first skill naman. So, kapag nagkamal sila ng pwesto na wala silang flicker, so, sobrang sayang ng mga gagawin nila. Pero teka lang. Naku, rough waves na gamit agad. Sanji will not be able to secure that kill. Pero still, nakakuha naman sila kanina dito ng ating turtle and a kill as well. It was Lovely who has been taken down coming from the side of the Mad Bulls and Team Liquid on the driver's seat right now. Medyo tahimik pa tayo sa early few minutes ng games natin And I think that is mainly because for our teams, naghihintay talaga sila ng mga ganitong setup play. Teka lang naman, may Sabong Force, sabay rekta na agad yung kill. May Tyrant's Rage naman sa kabilang banda, hindi na gumana doon. Yung Thalassophobia coming from Sanji. And with that, 2-1 tayo. Talagang maganda yung palitan ng mga teams natin dito. 1-for-1 trade lang naman, pero still, the lead is on the side of a TLPH. Alam naman natin yung TLPH ay sobrang madisiplina yan, di ba, maglaro. Kitang-kita naman natin sa kada game nila, alam nila yung gagawin nila at alam nila yung huhulihin nila, di ba? So, ayun yung laban ng TLPH dito. Sobrang disiplina nila. Sobrang disiplina indeed. And, I mean, if ever humanap sila dito ng kill or team fight against the side of Mad Bulls, talagang parang kalkulado ng TLPH yung mga gagawin nilang setup Sobrang kalkulado sabay-sabay nang natutulog kumakain yan. Alam na nila yung mga gagawin nila. Tsaka kapag nag-call sila dito, go ko to, sabay-sabay tayo mag-skill. Parang gano'n na yung nangyayari talaga Wala kang nakikita na mistake na pagbitaw ng mga skills nila. Parang sobrang on point talaga. Parang dito ako nakikita talaga yung
sa TLPH yung kung paano talaga maglaro ng ML eh. Oh, talagang textbook ML kumbaga yung laruan dito ng Team Liquid. And actually, ang ganda rin nung communication nila, I would say, for the side of Team Liquid PH. Mainly because yung mga reinforcement talagang on point, talagang pag pumasok yung isa, pag nag-call ng pasok, papasok talaga lahat dito yung TLPH eh. Pero tingnan natin kung ganun ba ang kahinat na namang pangyari. Pero teka lang, may alley-oop naman doon and it's gonna be an easy kill for Team Liquid PH. Wala ngayon si Lovely Min. Wala ngayon yung magsiset, walang frontliner. So, nabiglado si Lovely. Bigla pero mukhang nabigla din doon si Sanji as that's gonna be Justinian taking that kill against him. Pero eto, JP, matindi yung nagabang box out niya ha. Nasecure naman dito ng TLPH yung ating second turtle and ganun lang, disiplina lang. Discipline lang. Ganun lang yung ginagawa nila. Kaya lumalamang sila eh. Wala tayong mga skill back tayo. Nakakuha tayong turtle. So ano pa dapat gawin natin? Mag-farm ulit tayo. Farm Patay tayo ulit ng objective. Objective nga ba ang kanilang gusto? Mukhang bodies ang kanilang gusto as it's gonna be Carl TZ. Naku, siya naman ang nabigyan doon. Ang ganda nung ginawa doon ng Mad Bulls ha. Talagang alam nila na medyo bawas to galing sa turtle. Ngayon, abangan natin kung saan siya susunod na pupunta. Tapos doon natin puntiryahin. And yun yung ginawa ng Mad Bulls. So, they were successful on that take actually. So ayun yung isang pagkakamali ni Cartesi na medyo nakahabol yung Mad Bulls natin. Pero kilala na naman natin si Cartesi na hindi siya nagpapa-apekto sa mga ganong pagkakamali niya. Alam nating babawi yung tropa natin. Pero napakaganda rin ang ginagawa dito ng Mad Bulls. Nakakasabay sila sa TLPH. Definitely. Mad Bulls, they are keeping up with Team Liquid PH as gaya nga ng sinabi mo kanina. Pero for now, since Team Liquid PH is on the lead, what do you think they should do to extend pa yung lead na yon having this kind of lineup? Sa tingin ko, nakikita naman natin si JP kapag may flicker si JP, di ba? Kumukuha lang talaga siya ng kumukuha. So, gawin lang nila yung nang gawin para mas lumobo yung lamang nila. Tapos ayan, nakikita naman natin yung play ni Sanford dito. Pinapabayaan niya na yung lane niya eh. Binibigay niya na kay Sanji or kay Cartesi. Ganun kasi yung playstyle nila eh. Parang pag aalis ako ng lane, kayo mag-clear ng lane ko, ako na bahala sa mid kasi mabagal si Teresle, sobrang bagal niya eh. So, kaya ayun yung nagustuhan ko sa play nila. Oo, talagang kumbaga habang busy, may taga-hold ng lane. So, para i-hold mo muna yung lane ko, pero hold that thought. Mukhang may kaganapan dito sa may top side, though rough waves has been used. Medyo hindi nga lang naging epektibo, pero teka lang, may gulat yata dito yung Mad Bulls. Not quite enough damage that time. They weren't able to take a kill against the side of Team Liquid. Sayang yung gulat kasi wala yung damage na available sa side ng Mad Bulls. Hindi sila naka-ready doon. Pero teka lang, may penalty zone dito sa isa. Manyak, tamang final sweep lang doon. At it's gonna be Sanford being taken down. Pero si Benny Cutie kasi nakaka-free hit lang din. So, 1-for-1 trade that time. An EXP laner against a roamer para dito sa side ng Mad Bulls. Pero yung Team Liquid PH talagang focus lang din sa pagkuha ng objectives. Tingin ko itong Joy pick, parang tuwan-tuwa dito yung TLPH. Kasi para siyang si Kaja na second skill lang eh. Mas Mabilis yung mabilis. cooldown niya, diba? So tatakbo lang siya na mabilis. Ayan, katulad yan. Kaso nga lang hindi gumana. Pero teka lang, Carl TC mukhang pupuntiryahin na to. I-go niya yata to, though the enhanced sword will be there. Pero teka lang men, si JP yata yung kanilang maging target. A quick burst down coming from Justinian. Pero pag yung Benny talaga naman, naku, medyo may ipit nga lang. Medyo nagkamali Benny dun ha. Oo, pero may bawi naman kasi dito si Sanji. Kung nakakuha kayo ng isa, syempre hindi magpapatalo yan. Kukuha din ng isa dito. Pagtatanggol ko yung tropa ko. Oo. Ganyan yan, men. Pero, ayun nga, alam mo ngayon in terms of kills, yung side ng Mad Bulls, pero Carl TZ once again is trying to make things happen dito. Pero Sanford, penalty zone nandito. Si Lovely ang kanyang magiging target, pero yung damage magiging enough ba? May yakap naman gagaling doon, pero still the kill will be happening coming from Carl TZ. But they need to be careful. Nandito yung diversion coming from Reaper. Pero hindi, naku. Nakadalawa pa nga dito si Carl bago mamaalam. A shutdown coming from Reaper, a 2-for-1 trade. Team Liquid will take that any day kasi meron pa silang ibang plano. Yun ang kuhain, yung Torre sa gitna. Tama ka doon at hindi ko alam kung maganda yon para sa TLPH o sa Mad Bulls pero jungle kasi nawala eh. Alam naman natin na importante talaga jungle. Kailangan hindi siya yung trade eh, di ba? So, parang okay siya sa Mad Bulls, parang nakakabawi yung Mad Bulls dito sa mga mistake na ganong kaliit. So, sana huwag na maulit niyan pero tingnan natin dito
JP. Binato lang yung buff. Nang inis lang konti. Init siya eh. Pero quick item check tayo for our junglers. Nolan dito. Justinian. Hunter Strike, Blade of Heptasis probably next. Pwede nga mag-BOD yan. Meanwhile, on the flip side naman, Carl TZ, Feather of Heaven. Tapos, nako, medyo masakit na rin ha. Pero teka lang, may unstoppable force dito sa may top side. Makakatipi ba si Justinian? Nako, nahuli. Pero teka lang, mukhang may ipit siya sa mga tropang Liquid. And it's gonna be a quick double for Carl TZ na walang kapalit sa side ng Mad Bulls. Oo nga, walang kapalit yun. Pero yun, kitang-kita na natin. Dito siguro, makakuha dito yung Lord ng siguro walang kalaban. Walang kalaban pero quick play coming from the side of a Team Liquid. Though not quite effective that time pero kasi habang ginagawa nila yun, busy na rin. Busy na rin dito. Nagsa-solo Lord na siya dito. Kasi nakikita niya lahat ng kalaban dito eh. So, ano ba hinihintay? Mag-Lord na tayo dito. Sabay, syempre, disiplina. Antayin natin Lord. So, di ko alam kung paano gagawin dito ng Mad Bulls, kung paano sila babawi. Pero wala naman masyadong naka-purify sa TLPH. So kapag nasitan ng isang maganda ni Cupra dito, pwedeng mabaliktad yung laro. Tama, pwede. I mean, for the side of Team Liquid PH, only Benny Cutie yung meron ditong Purify. So, yung setup talaga na nababanggit natin kanina pa, yun yung possible thing for the side of Mad Bulls to probably come back out of this one. Pero Team Liquid PH, knowing Team Liquid PH, hindi yan basta-basta papayag na masitan sila ng ganun-ganun lang. And dama natin yung disiplina, dama natin yung na alam nila kung anong dapat nilang gawin dito. Pero teka lang, Flicker sa may ejector palayo, talagang alley-oop ang gusto ng mga tropa. Pero may triple penalty zone. Pero may sinagot naman dito na final sweep. That's gonna be the rough waves coming from Sanji. Pero the kills are piling up and it's all going to Team Liquid. Justinian susubukan pang dumepensa pero naubos lang din agad. Game number 1 goes to Team Liquid PH. Napakabilis. Nabilis Speed din. Speed lang. Speed lang. Sabi ng idle page dito, speed lang. Tapusin natin ito na mabilis. Tinapos agad ng TLP